So, hello mga ka-electrical, no? So, ito yung setup natin na 3,000 watts. Yan. Okay. So, sa client ko to, no? Kay Sir Chris. So, shoutout sa'yo. So, document lang natin, no? So, 3,000 watts inverter yung sine wave 8 to with ATS wattage monitoring, no? Yan. So, complete yan. Wattage, ampere, then hertz, no? Meron din. Power factor, meron din. Centigrade, meron din. Temperature, no? Then with battery meter, ayan. 12.9. Then sa LBD niya is 13.1, no? So may discrepancy konti, no? So wala akong problema yan. So then dito sa ano natin, MPPT 13.1. So magkaparehas sila ng LBD. Dito lang nagkaiba sa battery meter, no? So okay lang din naman yan, no? So konting discrepancy, walang problema. Then yung 3,000 watts inverter natin, no, yan ay 12.8 naman dito, no? Then ang sa DC yun. Then sa AC is 25 AC volts, no? So wala rin problema yan dahil nga siyempre dumaan yung DC natin papunta rito bago makarating dito sa display niya ng monitoring, bawasan na, walang problema yan. As long na nakikita mo dito yung voltage mo, yan dito sa SCC at sa L3. So dito monitoring battery capacity, so wala rin problema yan. Konting discrepancy, no problem. Okay, so yun, breaker ng battery, breaker ng inverter, then breaker ng solar panel mo, dalawang 500 watts, walang problema. Pwedeng patayin yung isa if ever sobrang tirik ng araw, no? At konti yung battery mo. Then to MPPT natin 60 ampere. Okay. MPPT 60 ampere up to compatible sa 12 volt system, 24, 36 hanggang 48 volt system. Siyempre iba yung lahat pag iniba. So ngayon naka 12 volt system lang tayo, kaya 12 volts input to 20 volts output. So sa hanggang 720 watts to. Okay. Then may battery dalawa, yan, dalawang 100 Ah. So pwede to hanggang 4, no? Parallel connection. So ito parallel connection to, dalawa yan, 100 Ah. Okay. So sa monitoring, yan, nakaload ako na dalawang electric fan. Then lagyan natin ng TV. So ngayon ay 86 watts na. 86 watts. Okay. So dagdagan natin ng TV. So pinawar natin TV. So nadagdagan ng 113. So naging 113 watts na. Kanina 80 lang, no? So yan. Ito ganda ng may wattage meter. Makikita mo kung ano yung nako-consume mo sa solar mo. So sa ngayon naka solar siya, no? Naka auto na yan. Once na mawala yung solar o yung inverter, namatay dahil sa low bat na yung battery mo, no? So dahil may LVD nga tayo, low voltage disconnect. Okay. So isa-shutdown niya yung inverter para mag-shift siya papunta sa AC. Sa ngayon naka DC tayo sa solar setup natin, no? Yan. So battery ang nagpapagana sa TV natin, then electric fan. Okay. So yan. So 300 watts, 3,000 watts inverter per sun wave. So yung meron nga akong vlog na 2,000, okay, gumana yung rep kong luma, no? So 3,000 watts rep, pwede to, washing, walang problema. Yan. Sa rice cooker, yung sinasabi nila rice cooker, so risk nyo na yun, no? Kung gusto nyo rice cooker. Pero meron din ako nakita nga talagang tinesting yung rice cooker sa 3,000 watts na inverter. Then ang battery niya ay 50 Ah lang yun. So gumana naman, tirik ang araw, tanghali, no? So pero hindi ko recommend, risk nyo na yun kung gusto nyo gawin, gamitan ng rice cooker, no?
Yan. So, yun. Ito yung setup natin na 3,000 watts. So, kung gusto niyo yung mga ganitong content, pwede kayo mag-subscribe, click the notification bell para updated kayo sa mga video ko pa darating. Then, pwede nyo rin na makita sa FB page, TikTok, Ray Electrical, no? So, YouTube, ito. Okay, so,